Nagsalita si Brad na may hindi mapag-aalinlangan ng katatagan at panginibabaw sa kanyang tono, na para bang siya ang magulang ni Lauren. Bago sumagot si Jordan, si Lauren ang unang naging awkward. Brad, anong kalokohan ang binibiro mo? Sinong nagsabing gusto ko siya? Labis na nag-aalala si Lauren sa sinabi ng mga tao tungkol sa kanyang relasyon sa stranger. Bagamat may anak na siya kay Jordan, hindi man lang sila tinuturing na magkaibigan dahil hindi naman sila gaanong nakakasama. Tumingin si Brad kay Lauren at sinabing, Lauren, itigil mo na ang pagtatakip. Kung hindi mo siya gusto, bakit ka nagstay sa masungit na cafe na yon sa New York City ng ganoon katagal? Pinangalanan mo pa itong cafe Nostalgia na nagpapakita kung gaano mo siya kamiss. Napakaraming beses na gusto kong tanggalin ang singboard at gawin itong muli. Nahiya si Lauren at sinabing, ang nostalgia ay isang pangkaraniwang salita. Anyway, hindi naman ako ang nakaisip ng pangalan. Gayunpaman, si Brad ay hindi nagpakita ng kahit kaunting awa sa kanyang kapatid. Kahit hindi mo naisip, may karapatan ka namang magpalit ng singboard, di ba? Naibigay na sa iyo ang cave. Nahulaan na ni Jordan na malamang si Jamie ang nakaisip ng pangalan ng cave at ibinigay kay Lauren. Gayunpaman, dahil patuloy na ginagamit ni Lauren ang pangalang iyon, ipinapakita nito na hindi siya napupuot sa kanya. O sa halip, hindi niya iniisip na nasa isang hindi maliwanag na relasyon kay Jordan. Hindi alam ni Lauren kung paano ipapaliwanag dahil natatakot siyang baka lalong lumala ang mga bagay-bagay sa kanyang pagpapaliwanag. Huwag mo akong iset up kay Jordan ng walang kapararakan. Siya ay may kasintahan at siya ay isang napakahusay na babae sa karera. Tumawa si Brad at sinabing, ibig mong sabihin Victoria Clark. Hindi na siya issue. Magpahinga ka lang at pakasalan mo si Jordan. Tumingin si Jordan kay Brad nang nakakunot ang noo at nagtanong, anong ibig mong sabihin dyan? May ginawa ka ba kay Victoria? Naramdaman ni Jordan na may mali at alam niya na si Brad ay palaging bastos at mayabang. Nagkaroon pa siya ng lakas ng loob na matulog kay Hailey. Si Victoria ay isang ulila lamang. Posibleng mapatay siya ni Brad kahit para sa kapakanan ng pag-abot sa kanyang agenda. Hinihintay lang ni Brad na sabihin iyon ni Jordan. Jordan, siguradong hindi mo pa alam ito ha? Ang iyong fiancé. Ay, hindi, dapat ay ang iyong dating kasintahan. Ang iyong dating kasintahang si Victoria ay ikakasal kay Russell sa Houston sa lalong madaling panahon. Hahaha. Smack! Sinampal ni Jordan si Brad sa mukha. Bastard, sino ka para bastusin ang nobya ko? Galit na galit si Jordan. Kanina lang, iniligtas ni Jordan si Brad mula sa kahihiyan sa account ni Lauren. Gayunpaman, siniraan na ngayon ni Brad ang kasintahang Jordan sa pagsasabing pinakasalan ni Victoria si Russell. Paano kaya ito matitiis ni Jordan? How dare you hit me? Kahit ang lolo ko ay hindi pa ako sinampal. Nasa compound sila ng Howards. Ngayon, talagang nagkaroon ng pagkakataon si Brad na kunan si Jordan. Paano niya natitiis na sinampal siya ni Jordan ng kusa na lang? Si Brad ay isang martial arts practitioner din, agad siyang nakipag-away kay Jordan. Bang! 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 Tinamaan ni Brad si Jordan ng buong lakas, at 3 suntok ang nag-iwan kay Jordan na walang paraan para makaganti. Maaaring makita na ang kasalukuyang lakas ni Brad ay dapat na bahagyang mas mahusay kaysa kay Chris. Hindi nakapagtataka na hindi siya papayag na maging bayaw si Chris. Gayunpaman, diretso rin para kay Jordan ang pakikitungo kay Brad. Gumawa siya ng isang pagkukunwari at nagkunwaring sinipa siya sa tiyan, pagkatapos ay sinipa niya ng flying kick ang kaninang nasugatan na kanang binti ni Brad. Ah! Agad na napasigaw si Brad sa sakit. Dati, 2 beses na sinaksak ni Pablo ang kanyang hita, at hindi pa ganap na gumagaling ang kanyang pinsala. Sa sipa na ito, sira na ang depensa ni Brad. 2 beses na namang sinampal ni Jordan si Brad. Smack! Smack! Jordan! Nang makitang binugbog ang kanyang nakababatang kapatid, lumapit siya at humingi ng awa kay Jordan. Hindi na siya tinuloy ni Jordan at sinabi kay Brad, anak, hindi pa tapos ang nangyari sa atin. Ang buhay mo ay kasama ko pa rin ngayon. How dare you slander my fiance? Tinakpan ni Brad ang mukha niya sa sobrang inis. Hindi pa siya nabuli sa ganoong bagay mula noong bata pa siya. Jordan, kasuklam-suklam ka at walang hiya. Sinaktan mo ako kung saan ako nasaktan. If you have what it takes, abuso kita hanggang sa tawagin mo akong daddy. Ang paraan ng pagtawag ni Brad kay Jordan na daddy ay medyo malakas,
at hindi niya maiwasang sumang-ayon, "Hoy, ang aking mabuting anak." Gayunpaman, napahiya si Jordan nang lumingon siya kay Lauren. Dahil magkapatid sina Brad at Lauren, naging ama rin siya ni Lauren. "Ikaw, Lee." May sasabihin pa sana si Brad, pero sumigaw si Lauren, "Okay, Brad, ikaw ang may kasalanan nito sa simula pa lang. Bakit mo pinapahiya si Victoria ng walang dahilan? Hindi ka rin niya na-provoke." Bilang isang babae, hinangaan din ni Lauren si Victoria, isang independent career woman. Agrabyado na sabi ni Brad, sino ang naninira sa kanya? Ikakasal na si Victoria kay Russell, na hindi alam ang tungkol dito sa Houston. Si Russell ay nagpadala pa ng imbitasyon sa kasal sa kabisera. "Jordan Steele, magtiwala ka na ang kinin mo na fiancé mo si Victoria. Ikakasal na siya sa iba, at hindi mo alam." Naiintindihan ni Lauren si Brad at alam niyang hindi siya nagsisinungaling. Nagsimula rin siyang matense, at tinanong niya, "Jordan, hindi ka ba nakikipag-ugnayan sa iyong kasintahan kamakailan?" Nitong mga nakaraang araw, halos lahat ng oras niya kasama sina Chloe at Lauren maliban sa pagtulog. Halos hindi na nakita ni Lauren si Jordan na tumatawag o nagte-text sa kanyang kasintahan. Nagsimulang magmukhang nahihiya si Jordan. Dahil tinawagan niya si Victoria at galit itong ibinaba, hindi na sila muling nag-usap sa telepono. Nag-text siya kay Victoria pero hindi ito nag-reply. Nagkaroon ng Cold War sina Jordan at Victoria. Gayunpaman, hindi naniniwala si Jordan na nagpasya si Victoria na pakasalan si Russell dahil ang kadahilanang ito lamang ay masyadong malayo. Imposibleng iwan ako ni Victoria. Siya ang babaeng pinakamamahal ko sa mundong ito." Kinuha ni Jordan ang kanyang phone at agad na tinawagan si Victoria. Paumanhin, ang numero na iyong nadial ay kasalukuyang hindi magagamit. Hindi makalusot ang tawag. Sinubukan ni Jordan na makipag-video call kay Victoria. Hindi niya kinuha. Paano nangyari ito? Naramdaman agad ni Jordan na medyo kakaiba ito. Naglabas siya ng phone card sa wallet niya, number niya para sa trabaho. Sa huling 7 araw, hindi niya ito nagamit. Dahilan ay marami siyang matatanggap na mga papasok na tawag sa numero ng kanyang trabaho na nakakainis. Gusto lang ni Jordan na makasama ang kanyang anak noong nakaraang linggo. Ayaw niyang humarap sa trabaho. Matapos ipasok ang phone card, tinawagan muna ni Jordan ang sekretarya ni Victoria na si Ashley Rose. Mr. Steele, sagot ni Ashley, na tila kinakabahan. Sabi ni Jordan, "Ashley, hindi ko makontak si Victoria sa phone niya. Bumalik ba siya sa opisina?" Sabi ni Ashley, Mr. Steele, Miss Clark has resigned." "Anong sabi mo?" Nagulat si Jordan. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Dahil sa pagkaantala sa pagpasok ng phone card, sa wakas ay natanggap na niya ang mga notification na dapat ay ngayon pa lang niya matatanggap. Binuksan ni Jordan ang mga text message upang makita na sila ay ipinadala ng mga senior executive ng A Corporation at Perry Express. Miss Clark ay nagbitiw bilang presidente ng Perry Express. Ano? Paano ito nangyari? Bakit nagbitiw si Victoria bilang presidente ng Perry Express? Ang posisyon ng presidente ng Perry Express ay isang regalo mula sa Jordan sa kanya, at ito ay kumakatawan sa kanyang pagmamahal at pagsisikap na makabawi sa kanya. Bakit siya? Sa puntong ito, biglang natuklasan ni Jordan na si Brad ay hindi tumatakbo sa kanyang bibig para sa kasiyahan. Ito ay posible na ito ay totoo. Tinawagan agad ni Jordan si Emily. Dahil nakakausap niya si Emily sa telepono, ibig sabihin ay wala ito sa flight na yon at hindi rin na-block ang numero nito. Gayunpaman, matapos mag-ring ang tawag, hindi pa rin sumasagot si Emily. Masyadong matigas ang ulo ni Jordan, kaya nagpumilit siyang tawagan si Emily hanggang sa ito ay kunin. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang beses na tumawag, hindi pa rin sumasagot si Emily. Gayunpaman, nag-text si Emily kay Jordan sa pagitan ng oras. Ang nilalaman ay, "Tumigil ka sa pagtawag. Gusto ng kapatid ko na tigilan na kita mula ngayon." Galit na in-edit ni Jordan ang text at sumagot, "Emily, may itatanong lang ako sa'yo. Papakasalan ba talaga ni Victoria si Russell?" Hindi nagtagal, sumagot si Emily. Sa isang iglap, naramdaman ni Jordan na para siyang mula sa langit patungo sa impyerno. Sa wakas ay nalampasan niya ang emosyonal na pagkabalisa ng pagtataksil ni Hailey at nadama ang kagalakan ng pagkakaroon ng isang anak na babae pagkatapos muling makipagkita kay Lauren. Malakas ang loob niya nitong mga nakaraang araw.
Gayunpaman, nakatanggap siya ng napakabigat na suntok bago siya umalis sa kabisera. Si Victoria ang babaeng pinakamamahal ni Jordan, at ang kanyang pagkakanulo ay nagparamdam kay Jordan ng 100 beses o kahit 1,000 beses na mas masahol kaysa sa pagtataksil ni Hailey. Si Hailey ay isang materialistikong babae na ikinasal kay Jordan sa loob ng 3 taon nang hindi ito hinahayaang makipagtalik sa kanya. Sa panahon ng kanilang pagsasama, kinukutya at pinapahiya pa niya si Jordan sa lahat ng oras. Kapag walang pera si Jordan, mahuhulog agad si Hailey sa kanya. Gayunpaman, iba si Victoria. Nang si Jordan ay nasa ilalim ng lupa, handa pa rin siyang tumayo sa tabi niya, at sinabi pa niya na handa siyang maging pulubi kasama si Jordan sa New York City. Kahit na dati ay nagpapa-paternity test si Jordan sa kambal ni Hailey, inaliw ni Victoria si Jordan. Paanong ang isang babaeng minahal siya ng sobra ay posibleng magpakasal sa ibang lalaki? Hehehe, paano ba? Hindi naman ako nagkamali, di ba? Tanong ni Brad habang masayang tumatawa. Gayunpaman, hindi niya namalayan na si Jordan ay naiinis na sa sandaling iyon. Bang! Sinuntok ni Jordan si Brad sa mukha, hinawakan siya ng mariin, at pagkatapos ay galit na bumulalas, Brad Howard. Ikaw ba ang nasa likod nito? Pagkatapos mong matulog kay Hailey Camden, ginugulo mo si Victoria ha? Papatayin na kita ngayon. Huwag. Nagmamadaling humingi ng awa si Lauren kay Jordan. Labis na agrabyado ang sinabi ni Brad, ano ang kinalaman nito sa akin? Hindi ko pa nakilala si Victoria. Dati, binalak ni Brad na sisihin ang bagay na ito. Kung tatanungin si Jordan kung may kinalaman siya sa bagay na ito, aaminin ito ni Brad. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Jordan ay masyadong nakakatakot ngayon, at maging si Brad ay nagsimulang makaramdam ng takot. Galit na payo ni Lauren, Jordan, walang kinalaman ang bagay na ito kay Brad. Kilalang-kilala mo ang karakter ni Miss Clark. Hindi siya susuko sa mga pananakot o tukso. Gusto man siyang takutin o suhulan ni Brad ng pera, hindi siya papayag, di ba? Tumango si Jordan. Sa katunayan, si Victoria ay isang mayabang na tao na kahit si Brad ay hindi maaaring takutin. Sabi ni Brad, kusang pinakasalan ni Victoria si Russell. Walang pumipilit sa kanya. Jordan, suggest na sumuko ka na. Dapat mong bilangin ang iyong mga pagpapala dahil ang aking kapatid na babae ay sumasamba sa iyo. Sa mga tuntunin ng hitsura, karakter, asal, at background ng pamilya, hindi maaaring hawakan ni Hailey Camden o Victoria Clark ng kandila ang aking kapatid na babae. Tinuro ni Jordan si Brad at sinabing, natural kong malalaman kung ginawa ba ito ni Victoria sa kanyang sariling kagustuhan o hindi. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo. Gaano man ka-outstanding ang kapatid mo, wala itong kinalaman sa iyo. Brad, ilang beses mo na akong ginalit. Kailangan kitang turuan ng mahirap na leksyon bago ako umalis sa is. Tumawa ng malakas si Brad at sumagot, haha, ignorante ka. Gusto mo bang turuan ako ng leksyon? Ito ang AC, ang teritoryo ng aking pamilya. Iniligtas lang kita sa kahihiyan. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang susugod kapag sumipol ako? Maraming sikretong gwardiya malapit sa bahay ni Lauren, na napansin ni Jordan sa unang araw na pumunta siya rito. Saka ang bawat taong inayos ni Brad na manatili dito ay tinititigan ng mga kampo ni Pablo. Maaari nilang alisin ang mga kampo ni Brad anumang oras. Sumigaw si Jordan, walang makakapigil sa iyo na mapatay kahit gaano pa sila karami. Ano sa lupa ang sinasabi mo? Nagtatakang tanong ni Brad. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naunawaan niya kung ano ang nangyayari. Makalipas ang 20 minuto, biglang lumipad ang isang EA sa mababang altitude sa kalangitan sa itaas, na nakakuha ng atensyon ng maraming mamamayan na mabilis na pinalibutan sila upang manood. Hindi ba ito ang EA na lumitaw sa New York City? Bakit nandito sa isi ngayon? Oh my God, ang galing. Dapat may alien sa loob. Hindi nagtagal ay dumaong ang ETA sa bahay ni Lauren. Ang hitsura ng ETA ay naakit din kay Chloe. Wow, ang ganda ng aircraft. Daddy, sayo ba ito? Gusto kong sumakay. Masayang lumukso si Chloe sa garden para tingnan ang ETA. Sa sandaling ito, isang kalbo at mukhang nagbabantang lalaki ang lumabas sa upuan ng piloto, na labis na ikinagulat ni Chloe. Ito ay ang subordinate ni Jordan, si Salvatore, ang dating malupit ng Orlando. Bumaba si Salvatore sa sasakyang panghimpapawid at agad na sinuyo si Chloe ng lollipop nang makita siya. Ikaw si Chloe ha? Pumili ako ng rainbow lollipop mula sa langit para sa'yo.
Mangyaring tanggapin ito. Napatulala si Chloe at nagtanong, wow. Mula sa langit. Seryoso? Sabi ni Salvatore, siyempre totoo. Hindi mo ba nakikita na lumipad ako pababa mula sa langit? Napatango ng husto si Chloe. Nakita ko na. Sobrang cool. Natuklasan ni Chloe na magalang si Salvatore sa kanya, kaya't pinabayaan niya ang kanyang bantay at tinanggap ang lollipop. Matapos ibigay ang regalo kay Chloe, naglakad si Salvatore patungo sa Jordan. Mr. Jordan. Takang tanong ni Chloe, Daddy, gumagana ba sa iyo ang kalbong ito? Tumango si Jordan. Tanong ni Chloe, kung gayon, maaari ba akong sumakay sa bilog na sasakyang panghimpapawid ni Uncle Baldy? Umiling si Jordan at sinabing, hindi mo kaya. It's meant for your uncle. Nang marinig ito, napabuga ng malamig si Brad. Noong siya ay nasa Orlando, siya ay nahimatay at naaresto ni Jordan dahil siya ay nabangga sa hugis like na sasakyang panghimpapawid habang nagmamaneho. May phobia siya sa lie. Medyo nagsiselos si Chloe. Yine, si Tio lang ang gusto ni Daddy at hindi ako. Hindi mo man lang ako papayagang sumakay sa eroplano. Hindi ka ba masyadong mabait kay Uncle? Mabait sa akin. Gusto lang ni Brad na bigyan ng private lesson si Chloe at sabihin sa kanya kung gaano kamali siya si Jordan. Tumingin si Jordan kay Brad at sinabing, see that? Pati si Chloe naiinit sa'yo. Pumasok ka. Hindi ako pupunta. Hinawakan ni Brad ang malaking puno ng akasya sa looban, tumanggi siyang bitawan. Kinindatan ni Jordan si Salvatore na agad namang lumapit at niyakap si Brad. Halika, Mr. Brad, magiging masaya ito. Sinipa ni Brad si Salvatore, ngunit umiwas ang huli. Umalis ka sa daan. Sa sandaling pumutok na ako, dose-dosenang mga kampon ko ang susugod para protektahan ako. Walang sinuman sa inyo ang sumubok na hawakan ako ngayon. Fuit! Sumipol si Brad. Gayunpaman, lumipas ang 1 minuto pagkatapos ay 5 at sa huli, lumipas ang 10 minuto. Walang sumugod sa looban. Fuit! Fuit! Walang pagod na sumisipol si Brad, pero habang sumipol siya, mas lalong nawawala ng pag-asa ang nararamdaman niya. Anong nangyayari? Nasaan ang aking mga kababata? Bakit hindi pa sila pumapasok? Sinabi ni Jordan kay Brad, hindi makakapasok ang mga kampon mo. Tara na. Dahil sinabi kong ipapadala kita sa langit, tutuparin ko ang pangako ko. Pilit na dinala ni na Jordan at Salvatore si Brad Xavier. Pagkatapos, si Salvatore ay sumakay sa driver's seat habang si Brad ay nakaupo sa passenger seat. Hindi nagtagal, diretsong lumipad si Salvatore at muling lumipad sa air. Wow, aalis si Tito kasama si Tito Baldy. Umangat ang ulo ni Chloe at tinignan ang disk na paunti-unting lumiliit sa langit. Sa kabilang banda, nag-aalala si Loren sa kaligtasan ni Jordan. Jordan. Isa. Sinabi ni Jordan kay Loren, huwag kang mag-alala, hindi siya mamamatay. Kung gusto siyang patayin ni Jordan, hindi sana siya gumamit ng ganoong mahirap na paraan, ngunit ang parusa sa pagkakataong ito ay sapat na upang patahimikin si Jordan. Si Salvatore ay nagmamaneho ng IT sa kalangitan habang si Brad ay pawis na nerbiyos. Biglang naglabas si Brad ng isang susi na mukhang ordinaryo, ngunit sa totoo ay isang kutsilyong nakatago sa isang susi. Napakahusay na nakatago ang kutsilyo at ito ay isang sandata na kailangang dalhin ng maraming ahente. Gamit ang kutsilyo bilang depensa, sinabi ni Brad kay Salvatore, ang pangalan mo ay Salvatore, tama ba? O, maaari kang tumawag sa mga shots sa Orlando. Sa kasamaang palad, ito ay easy. I call the shots here. Gusto mo bang sipain kita sa ere? Salvatore, hindi sa hinamak kita, ngunit tiyak na matatalo kita, sa lupa man o sa eroplano. Ngumiti si Salvatore at sinulyapan si Brad. Mr. Howard, hindi mo kailangang kabahan. Hindi ako hiniling ni Mr. Jordan na sipain ka. Ipinagpatuloy ni Salvatore ang pagpindot ng ilang key, na tila itinatakda ang system sa auto-navigation. Na-expose na si Brad sa mga eroplano noon para masabi niya kung ano yon. Itinatakda mo ba ito sa auto-navigation? Para saan? Sa sandaling itakda na nila ito sa auto-navigation, hindi na kailangang paliparin ng piloto ang eroplano ng mag-isa at ang eroplano ay lilipad ng mag-isa sa itinakdang destinasyon. Hindi banggitin ang sasakyang panghimpapawid na ito na mukhang isang ii. Ang mga dekuryenteng sasakyan na nilikha ng Musk ay matagal nang nilagyan ng mga otomatikong pag-andar sa pagmamaneho ng nabigasyon.
Sabi ni Salvatore, malalaman mo sa ilang sandali. Pagkatapos ayusin ang mga setting, biglang binuksan ni Salvatore ang pinto. Hush! Bagamat hindi mabilis na lumilipad ang eroplano, isang malaking bugso ng hangin ang humihip pa rin sa Vie. Anong ginagawa mo? Sa sobrang takot ni Brad ay dali-dali niyang dinampot muli ang kutsilyo. Ngumiti si Salvatore at sinabing, hindi mo kailangang kabahan. Hindi kita sisipain. Ako na mismo ang bababa. Paalam, Ginoong Howard, nais ko sa iyo ang isang kasiyasyang paglalakbay. Oh, ila the way, sabi ni Mr. Jordan na you can have this Lee. Pagkatapos sabihin iyon, tumalon si Salvatore mula sa eroplano at tumalon sa hangin. Hush! Bumukas ang parachute nang tumalon si Salvatore. Damn! Saan ako pinapunta ni Jordan ngayon? Hindi mapalagay si Brad. Gusto niya talagang imaneho ang sasakyang panghimpapawid at ihinto ito, ngunit hindi niya alam kung paano ito paandarin. Bago niya maisip kung ano ang nangyayari, ang AK ay nakarating na sa destinasyon nito at huminto sa kalagitnaan ng hangin. Bumaba si Brad at agad na nakaramdam ng pagnanasa na sumpein, pinadala ako ng bastos na si Jordan sa istasyon ng pulis. Sa sandaling lumitaw ang AK sa itaas ng istasyon ng pulisya, agad nitong nakuha ang atensyon ng gatekeeper. Wala pang 2 minuto, ang mga pulis sa istasyon ng pulisya ay agad na armado ng mabigat at hawak ang kanilang mga baril kay Brad at Xavier. Makinig ka dyan, mapunta agad ang craft mo, mapunta agad ang craft mo. Sinigawan ng punong opisyal si Brad gamit ang loudspeaker. Natukso si Brad na magpaliwanag ng malakas, ngunit ang boses ni Salvatore ay biglang nanggaling sa sasakyang panghimpapawid sa sandaling ito. Sir! Ako si Brad Howard. Ibinabalik ko na ang sarili ko. Sinira ko ang pamilya ng isang tao at ginahasa ang asawa ng iba. Deserve kong mamatay. Nakikiusap ako na hatulan mo ako. Damn it! Paano nangyari iyon? Natigilan si Brad. Umalis na si Salvatore dala ang parachute, kaya paano pa rin tumunog ang kanyang boses. Maaaring ito ay naitala ng maaga at sadyang nakatakdang tumugtog sa isang tiyak na oras. Sir! Ako si Brad Howard. Ibinabalik ko na ang sarili ko. Sinira ko ang pamilya ng isang tao. Ang boses ni Salvatore, na nakatakda sa infinite loop mode, ay tumunog muli. Ah! Jordan, bakla ka. Sa sobrang galit ni Brad ay tinapakan niya ang kanyang mga paa. Sumigaw ang punong opisyal sa loudspeaker, Brad, narinig ka namin at nalaman namin ang iyong krimen. Ligtas na mapunta ang iyong sasakyang panghimpapawid, at isasaalang-alang namin ang pagbibigay sa iyo ng isang magaan na pangungusap. Ulitin ko, Brad, mayroon tayong iyong. Matapos sumigaw ng ilang beses, hindi pa rin nakasagot si Brad dahil nagpi-play on loop ang kanyang confession, na pre-recorded para sa kanya ni Salvatore. Pagkaraan ng 10 minutong pagkapatas, sinabi ng direktor, pakilagay kaagad ang iyong sasakyang panghimpapawid, kung hindi, babarilin ka namin ng mabibigat na sandata. Ulitin ko. Pakiusap agad di. Umakyat sa unang distrito militar at humiram ng kanyon. Hindi. Huwag. Huwag mo akong pasabugin. Bababa na ako agad. Nang marinig niyang babarilin siya, si Brad ay natakot. Matapos ang mahabang panahon na paghahanap, sa wakas ay nakakita sila ng parachute. Siya ay may takot sa taas, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang tumalon mula sa parachute. Gayunpaman, siya ay tumingin sa ibaba upang makita na ito ay medyo mababa ang altitude, kaya kung siya ay gagamit ng isang parachute, ito ay huli na, at siya ay mahulog sa kanyang kamatayan. Ang low-altitude parachute jumping ay masasabing ang nangungunang 5 extreme sports na may pinakamataas na mortality rate. Bagamat takot si Brad sa matataas, mayroon pa rin siyang kaunting kaalaman. Wala siyang choice kundi tawagan si Martin. Sa sandaling ito, binalikan lang ni Martin ng isang tawag sa telepono si Russell upang batiin siya sa kanyang kasal at sinabing susubukan niyang pumunta doon sa ika-15 upang batiin siya. Brad, sakto tumawag ka. Sino sa inyo ang dadalo sa kasal ni na Russell at Victoria sa loob ng 5 araw? Ikaw o si Alex? Tanong ni Martin. Umiyak si Brad at sinabing, Lolo, dali-daling iligtas ako. Kung hindi, ako ay magiging abo ng mga kanyon. Hindi talaga ako makakapunta kahit saan. Ano? Nasaan ka? Sa sandaling ito, nagpaalam na si Jordan kay Chloe at umalis sa bahay ni Lauren. Nasa airport siya kung saan nakapark ang private plane nila.
Lilipad na siya ngayon sa Houston kasama si Pablo at ang kanyang mga tauhan. Mr. Jordan, pasensya na. Sa panahong ito, binibigyang pansin ko ang iyong kaligtasan sa kabisera, at hindi ko pinansin ang sitwasyon sa panig ni Miss Clark. Nalaman din ni Pablo na ikakasal sina Victoria at Russell at labis din silang nabigla. Tumingin si Jordan sa bintana at sinabing, okay lang. Siguradong magalit si Victoria sa akin dahil sa biglang pagkakaroon ng isang anak na lalaki at babae, lalo na't wala akong oras na makasama siya kamakailan. Tiyak na hindi na niya kaya sinusubukan niya akong pasukin. Hanggat pumunta ako sa Houston at humingi ng tawad sa kanya, magiging maayos ang lahat. Ang relasyon natin ay hindi masisira ng ganoon kadali. Tumango si Pablo at sinabing, mahal na mahal ka ni Miss Clark. Nanatili siya sa tabi mo kahit na nagkunwari kang pinatalsik sa pamilya Steele. Walang saysay na iwan ka niya ngayong nasa rurok ka na ng buhay mo. Siguro dahil sinamantala ng matandang Foggy Russell na iyon ang iyong pagkawala para mag-alinlangan si Miss Clark. The thought of Russell made Jordan furious too. How dare that old Foggy touch and defiant. Dapat may death wish siya. Ang lahat ng kababaihan ay nangangailangan ng kumpanya ng kanilang mas mahusay na kalahati. Ang mga magagandang babae ay may posibilidad na magkaroon ng maraming manliligaw, at ang ibang mga lalaki ay mabilis na sasamantalahin ang sitwasyon kung ang mga babaeng ito ay napapabayaan ng matagal. Dahilan sa pagiging maraming magagandang babae ay may posibilidad na magkaroon ng hindi mabilang na backup lover na naghihintay na palitan ang kanilang mga boyfriend. Si Russell, na may karanasan sa pagsuyo ng mga babae, ay halatang sasamantalahin ang pagkakataon na salakayin si Jordan at ay brainwash si Victoria matapos malaman kung bakit biglang nagkaroon ng 2 anak si Jordan. Halimbawa, sasabihin niya sa kanya kung gaano kahirap sa hinaharap na pakasalan ang isang lalaki na ama ng anak ng ibang babae, at kung paanong hindi siya magiging karapat-dapat sa kanyang mga ari-arian. Nahulaan ni Jordan na malamang na may sinabi si Russell. Hindi nagtagal, ang eroplano ay tumaas ng mataas sa kalangitan. Dahil araw na, hindi ganoon ka-mesmerizing ang tanawin sa labas ng bintana. Kung ito ay gabi sa malalaking lungsod sa New York City, London, o AC, ang tanawin ng mga nagniningning na ilaw sa bintana ng eroplano habang lumalapag ay talagang nakalalasing. Tanong ni Jordan, saang araw naka-schedule ang kasal nina Victoria at Russell? Sumagot si Pablo, Marso 15. May natitira pang 5 araw. Tama na. Ngayon ay ika-negatibo 1-0 ng Marso, kaya nagkaroon ng 5 araw si Jordan para baguhin ni Victoria ang kanyang isip. Para kay Jordan, sapat na ang oras. Sina Jordan at Victoria ay walang anumang makabuluhang salungatan noong una, at ang pangunahing issue ay ang mga karagdagang bata. Kailangan lang ipaliwanag iyon ni Jordan at bigyan siya ng ilang mga pangako upang malutas ang issue. Makalipas ang mahigit 3 oras. Medyo mainit ang panahon sa Houston. Pagkababa ni Jordan sa eroplano, tinanggal niya ang mabigat at makapal na coat at bumalik sa hotel para magpahinga. Pagdating niya sa hotel, inutusan ni Jordan si Pablo, tingnan mo ang tirahan ni Russell sa Houston, pati na rin ang lokasyon ng kanyang kumpanya. Hindi na makapaghintay si Jordan na makita si Victoria, ngunit hindi pa rin siya makausap sa kanyang telepono. Kaya naman, muling nag-text si Jordan kay Emily. Emily, nakarating na ako sa Houston at gusto kitang makita. Mabilis na sagot ni Emily, not now. Sinasamahan ko si Victoria na pumili ng mga wedding gown. Hahanapin kita mamayang 7 p.m. Nagsimula na si Victoria sa pagpili ng kanyang wedding gown. Talagang ginagawa niya ito ng totoo. Nalungkot si Jordan, ngunit maaari lamang niyang unawain ang sitwasyon ni Victoria sa pamamagitan ni Emily. Matapos maghintay ng mahigit 1 oras sa hotel, maya-maya ay nakarinig si Jordan ng katok sa pinto. Binuksan ni Jordan ang pinto upang makita ang magandang si Emily, na may pares ng payat na paa na nakatayo sa labas. Emily, nandito ka na pala. Tuwang-tuwa si Jordan. Pagpasok ni Emily sa kwarto, ang una niyang ginawa ay ang bumangga kay Jordan. Jordan, bakit ang tagal mong dumating? So much for helping you to propose to my sister. Paano mo siya tinatrato pagkatapos ng proposal? Galit na galit siya na papakasalan niya si Russell. Galit na galit si Emily kay Jordan. Hinawakan ni Jordan ang kamay ni Emily at nag-sorry, I'm sorry, this is my fault. Nagplano akong magpakasal kaagad pagkatapos ayusin ang mga bagay na ito. Ngunit ang aking dating asawa ay biglang nanganak,
at isa sa kambal na kanyang ipinanganak ay hindi ko naging ama. Hindi rin siya handang ibunyag ang pagkakakilanlan ng biolohikal na ama ng bata. Nagalit ako at hinahanap ko ang biolohikal na ama ng bata, at bilang resulta, nasangkot ako sa isa pang nakaraang pangyayari. Mayroon akong 3 taong gulang na anak na babae sa isi. Pagkatapos kong sabihin sa kapatid mo ang tungkol dito, galit niyang ibinaba ang tawag sa akin at hindi ako pinansin ng ilang araw. Hindi ko akalain na magagalit siya ng husto para pakasalan si Russell. Si Emily ay kapatid ni Victoria at itinuring din siya ni Jordan bilang isang pamilya. Kaya naman, hindi niya nakita na kailangang magsinungaling sa kanya tungkol dito. Matapos marinig ang kanyang mga sinabi, hindi napigilan ni Emily na suntukin siya ng ilang beses. Great, Jordan, akala ko loyal kang tao, pero playboy ka rin pala. Ang dami mo talagang babae dyan, at bigla kang nagkaroon ng 2 pang anak ngayon. Hindi nakakagulat na gustong makipaghiwalay ni Victoria sa'yo. Kung ako yon, makikipaghiwalay din ako sa'yo. Sino bang gustong maging madrasta para pagsilbihan ang mga anak ng ibang tao para sa'yo? Naramdaman din ni Jordan na dapat ay nakipaghiwalay na si Victoria sa kanya dahil doon. Gayunpaman, tinulungan ni Jordan si Emily sa kanyang upuan at inaliw siya. Emily, lahat ito ay mga bagay ng nakaraan. Wala akong ibang minahal pagkatapos makipagkita sa kapatid mo. At saka, wala nang paraan para makipagbalikan ako sa kanila. Para sa mga bata, malapit nang kunin ng aking pamilya ang anak ni Hailey, at ang aking anak na babae sa isi ay magpapatuloy sa buong pag-ingat ng kanyang ina. Hindi ko kailangang alagaan ni Victoria ang mga batang ito. Never intended for Victoria to be their stepmother and take care of our kids for me. Galit na galit si Emily at naghahanap ng hustisya para sa kanyang kapatid. Magiging mabuti ka ba talaga sa kapatid ko? Siyempre. Mariing sabi ni Jordan. Kaya ngayong mayroon kang isang anak na lalaki at isang anak na babae, gusto mo pa rin bang magkaroon ng anak sa aking kapatid na babae? Patuloy na tanong ni Emily. Matigas na tumango si Jordan at sinabing, siyempre, magkakaroon kami ni Victoria ng kahit 2 anak lang. Siyempre, ang lahat ay nakasalalay kay Victoria. Patuloy na nagtanong si Emily, sino bang anak ang iyong papaboran pagkatapos maipanganak ang iyong mga anak? Sino ang magmamana ng mga ari-arian ng iyong pamilya? Kung dahil lang sa mga asset kaya nakipaghiwalay si Victoria kay Jordan, hindi sana magpanik si Jordan at magiging balisa. Sinabi ni Jordan, bagaman pareho ang mga anak ko sa akin, wala akong nararamdaman para sa nanay ng 2 pang bata. Matibay ang relasyon namin ni Victoria. Tiyak na mas magiging biyas ako sa mga anak natin. As for the matters regarding the assets, you can really rest assured kasi even don't know how much of the assets I'm getting myself. Ang alam ko lang ay sapat na ito para tumagal ang bawat supling habang buhay. Nang marinig ang mga salita ni Jordan, nalaglag ang panga ni Emily dahil lagi siyang curious kung magkano ang pera ng mga stile. Tanong niya, talaga? Ganun ba kayaman ang pamilya mo? Pagkasabi niya noon ay napagtanto niya na medyo na off-topic siya, kaya umubo siya at nagpanggap na kalmado. Kailangan mong tandaan ang iyong pangako sa akin ngayon, o kakastrahin kita at siguraduhin na hindi ka na magiging isang tunay na lalaki muli. Gaya ng sinabi ni Emily, inabot niya ang balingkinitang hintuturo at gitnang daliri ng kanang kamay at itinutok ito sa mga mata ni Jordan. Natigilan si Jordan. Sinusubukan mo bang dukutin ang mata ko? Mapaglarong yumuko si Emily. Mayroon bang pagkakaiba sa pagitan ng isang bulag at isang kinapon? Nakangiting sabi ni Jordan, mahal kong hipag, siguraduhin mo lang, hinding-hindi ko sisira o makakalimutan ang pangako ko. Hayaan mo na lang akong makita si Victoria. Tila inilagay sa isang lugar, sinabi ni Emily, hindi ngayon. Sinabi lang sa akin ni Victoria ilang araw na ang nakakaraan na bawal akong makipagkita at makipag-ugnayan sa iyo sa buong buhay ko. Lumabas ako para makita ka ngayon. Naiinis talaga siya sa iyo. Pupunta ako ngayon at susubukan kong hikayatin siya. Sasabihin ko sa kanya ang mga salita mo at aayusin kong magkita kayong 2 kapag napatawad ka na niya. Tumango si Jordan at sinabing, okay, naghanda ako ng regalo para sa kanya. Mangyaring dalhin ito sa kanya. Iniabot ni Jordan kay Vicky ang isang napakagandang kahon at isang sulat. Pagkatanggap nito, curious na binuksan ito ni Emily. Ano ito? Binuksan ito ni Emily, nagliwanag lang ang kanyang mga mata dahil agad siyang natigilan, Diyos ko. Napakagandang peres ng brilyante na hikaw. Napatulala si Emily.
Isa siyang flight attendant na madalas maglakbay sa buong mundo, kaya nakapunta na siya sa karamihan ng mga luxury goods store sa buong mundo. Gayunpaman, kahit na ang isang batang babae na may malawak na abot-tanaw na tulad niya ay natigilan ng makita ang mga hikaw na yon. Hindi pa siya nakakita ng gayong kapansin-pansing magagandang hikaw na diamante sa gayong makulay na kulay. Ang isa sa mga hikaw ay asul at ang isa ay kulay rosas. Hindi napigilan ni Emily na iunat ang kanyang balingkinitang kamay at isiksik ang isa sa mga hikaw sa loob nito. Hindi niya mapigilang mapasigaw sa pagkamangha, napakaganda niya. Nang makita kung gaano nahuhumaling si Emily, napangiti si Jordan, na iniisip sa sarili na ang pares ng hikaw na ito ay talagang isang regalo na hindi kayang labanan ng sinumang babae. Ipinakilala ni Jordan, ang dalawang brilyante na hikaw na ito ay pinangalan ng Apollo at Artemis, ayon sa pagkakasunod-sunod ng Diyos ng araw at ang Diyosa ng mga bituin. Ang Apollo Blue ay 14 na oras 54 minuto carats, internally flawless, habang ang Artemis Pink ay 16 na oras carats, 2 clarity. Ito ang pinakamahal na mga hikaw na may kulay na brilyante sa mundo. Tanong ni Emily, magkano ang halaga ng mga hikaw na ito? Sinabi ni Jordan, ang pink ay nagkakahalaga ng $15.3 milyon habang ang asul ay nagkakahalaga ng $42.1 milyon. Ano, $42.1 milyon? Hawak ang brilyante na hikaw na nagkakahalaga ng $42.1 milyon, nagsimulang manginig ang mga kamay ni Emily. Ang isang maliit na hikaw na diamante ay talagang nagkakahalaga ng higit sa isang marangyang bahay sa Houston. Ikaw naiingi talaga ako kay sister. Si Emily ay berde sa inggit. Sino ang hindi magnanais na magkaroon ng gayong pares ng mga hikaw na diamante? Humawak sa braso ni Jordan na nakakunot noo, sinabi ni Emily, Jordan, pwede mo bang isuot sa akin ang pink na hikaw na brilyante na mas mura sa dalawa? Please! Patuloy na niyugyog ni Emily ang braso ni Jordan habang nagmamakaawa sa kanya. Napakaganda ng figura ni Emily, kaya medyo nailang siya sa paghawak sa braso ni Jordan dahil hindi sinasadyang mabangga niya ang maling bahagi ng katawan nito. Sinabi ni Jordan, wala akong problema dyan hanggat handa ang kapatid mo na ipahiram ito sa'yo. Salamat, Jordan. Alam ko na. Ikaw ang pinakamahusay. Masayang puri ni Emily. Talagang masarap maging mayaman. Kahit na nasaktan ko ang aking kasintahan at ang kanyang pamilya sa hindi paggugol ng oras sa kanya sa loob ng 1 linggo, madali akong patawarin ng kanyang kapatid basta't ibibigay ko sa kanya ang napakalaking regalong ito. Sige, dadalhin ko ang regalo mo at ang love letter sa kapatid ko, hintayin mo lang ang good news ko. Maingat na ibinalik ni Emily sa kahon ang 2 hikaw na diamante sa sobrang presyo. Naghanda siyang umalis na may hawak na kahon. Tumango si Jordan at nagtanong, nga pala, saan nakatira si Victoria? Nakatira ba siya sa dati mong bahay o hotel? Dahil si Victoria ay lumaki sa Houston, dapat siyang magkaroon ng bahay dito. Kahit na hindi niya ginawa, si Emily ay nasa Houston pa rin ngayon, kaya't si Victoria ay maaaring nakatira sa kanya. Sabi ni Emily, nakatira ngayon ang kapatid ko sa villa ni Uncle Russell. Ano? Nakatira siya sa villa ni Russell? Sila ba ay nagsasama? Namutla agad ang mukha ni Jordan, at ilang beses na siyang pinagtaksilan ni Hailey, kaya napaka-sensitive niya sa mga ganyang bagay. Kahit noong nakatira si Hailey kay Jordan, kaya niyang magdala ng lalaki sa kanilang tahanan. Ang sitwasyon ngayon ay nananatili si Victoria sa tahanan ni Russell. Si Victoria kaya ay natulog kay Russell dahil sa galit. Kung iyon ang kaso, si Jordan ay magalit. Maaaring sisihin ni Victoria si Jordan sa pagpapabaya sa kanya at biglang nagkaroon ng 2 pang anak na nagpahirap sa kanya. Gayunpaman, hindi siya dapat matulog kasama ang kanyang lumang apoy nang walang sinasabi. Isa itong tahasang paghihiganti. Nagmamadaling paliwanag ni Emily, naku, hindi naman sila nagsasama. Si Uncle Russell ay nagmamay-ari ng ilang mga ari-arian sa Houston at si Victoria ay nakatira lamang sa isa sa kanila. Hindi sa amin nakatira si Tito Russell. Maaari kang magtiwala sa akin dahil natutulog ako sa tabi ni Vicky nitong mga nakaraang araw at hindi kailanman nagpalipas ng gabi si Tio Russell. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Jordan matapos marinig ang sinabi ni Emily. Nadama rin niya na imposibleng ipagkanulo siya ni Victoria, kaya naisip niya na dapat itong sinadya na manatili sa tahanan ni Russell upang magalit sa kanya at makaramdam siya ng krisis.
Kung mas matino ang isang babae, mas malamang na hindi siya pansinin ng mga lalaki. Sa kabaligtaran, ang mga lalaki ay may posibilidad na magpakita ng higit na pagmamalasakit sa mga kababaihan na gustong lumikha ng gulo. Sa sandaling ito, napangiti si Emily at sinabing, "Huwag kang mag-alala, Jordan, sinasadya ka siguro ng kapatid ko. Isipin mo, si Tito Russell ang nakakatanda namin at ang dating matalik na kaibigan ng tatay ko. Paano kaya sila magpakasal? Dapat peke lang." Nakangiting sabi ni Emily, ngunit nagsimulang maging matigas si Jordan matapos marinig ang paliwanag ni Victoria. Sumang-ayon si Jordan sa espekulasyon na nagpapanggap lang si Victoria na pakasalan si Russell. Gayunpaman, ang dahilan na ibinigay sa kanya ni Emily ay hindi kapanipaniwala. Dahilan na si Russell ay nabiktima na ni Victoria isang dekada na ang nakakaraan. Simula noon, hindi na lang siya ang nakakatanda ni Victoria. Ang walang muwang na si Emily ay hindi pa rin alam na si Victoria ay dating may bahay ni Uncle Russell. Dahil hindi binanggit ni Victoria ang bagay na yon, naisip ni Jordan na hindi niya dapat sabihin kay Emily ang tungkol dito, kaya nanatili siyang tahimik. "Mag-ingat ka sa daan. May ipapabalik ako sa'yo." "Okay, paalam. Magbihis ka at hintayin ang magandang balita ko." Sa pagtiyak ni Emily, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Jordan. Hintayin na lang niya si Emily na ayusin ang pagkikita nilang dalawa. Hindi nagtagal, si Salvatore ang personal na nagmaneho at naghatid kay Emily sa Agency Hills Villa kung saan nanunuluyan ngayon si Victoria. Ang villa cluster ay itinuturing na isang nangungunang luxury residential area sa Houston. Ito ay pinuri bilang isa sa mga nangungunang distritong tirahan para sa mayayaman na may malaking bundok sa likod nito. Ito ay parang natural na oxygen bar. Salamat, Salvador. Maaari mo kaming ihatid sa pasukan. May mga security guard dito at hindi ka magda-drive-in. Aalis na ako ngayon. Ngumiti si Emily at kumaway paalam kay Salvatore. Mag-iingat ka, Mr. Jordan. Maaari mo akong tawagan anumang oras kung may kailangan ka. Magalang na sabi ni Salvatore. Haha, okay. Ngumiti si Emily, nakitang medyo kawili-wili ang kampo ni Jordan. Bagamat mayaman sina Russell at Jordan, pakiramdam niya ay mas makapangyarihan si Jordan. Pagbalik sa villa, bumulala si Emily, "Vicky, bumalik na ako." Gayunpaman, bagaman malinaw na nasa sala si Victoria, hindi siya sumagot ng. Napagtanto niyang may nakasaksak na wireless headphones si Victoria sa tenga niya nang makalapit siya. Inalis ni Emily ang headphone ni Victoria, tumingin sa cellphone ni Victoria, at sinabing, "Victoria, nakikinig ka ba ulit ng mga podcast tungkol sa England? Bakit mo gustong gawin yan lately?" "Ay, alam ko. Nagpaplano ka bang lumipat sa England kasama ang Jordan sa hinaharap, kaya sinusubukan mong malaman ang higit pa tungkol dito?" Namula si Victoria at napamura sa sama ng loob, "Anong kalokohan ang binubulalas mo? I'm going to marry Russell soon, wag mo nang banggitin pa si Jordan." Napangiti si Emily, alam niyang may malasakit pa rin si Victoria kay Jordan. Ibinigay niya ang kahon ng mga singsing na diamante kay Victoria at sinabing, "Ayan na." "Ano yon?" tanong ni Victoria. "Buksan mo para tingnan at malalaman mo," misteryosong sabi ni Emily. Kinuha ito ni Victoria at binuksan, nagulat na lamang siya na tinakpan niya ang kanyang bibig. "Ito ang paborito kong brilyante na hikaw. Apollo at Artemis. Sino ang nagbigay sa iyo ng mga ito?" Nakangiting sabi ni Emily, "Hulaan mo." "Russell," tanong ni Victoria. "Paboritong hikaw na diamante. Apollo at Artemis. Kanino galing ito?" Biglang nagbago ang ekspresyon ni Victoria at nagtanong, "Jordan? Nakilala mo ba si Jordan?" Humagalpak ng tawa si Emily at sinabing, "Haha, at sasabihin mo pa na gusto mong makipaghiwalay kay Jordan. Nabanggit mo si Jordan sa sandaling sinabi kong ito ang lalaking pinakamamahal mo. Malinaw na mahal mo si Jordan at hindi si Uncle Russell." Mukhang awkward at nahihiya si Victoria. Kumpara sa isang buwan na nakalipas noong siya ay nasa New York City, mas mukha siyang payat at mapurol. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa kanyang kagandahan dahil wala siyang suot na anumang pampaganda. Ang kakisigan ng kanyang walang saplot na hitsura ay nakapagpamukha sa kanya na lubhang nakakaawa. Hindi na siya kamukha ng dominanteng chief executive officer na dati. Sa halip, mukha siyang kaawa-awa at mahinang babae ngayon. Kung makikita siya ni Jordan na ganito, hindi niya kakayanin na yakapin siya at alagaan magdamag. Galit na galit si Victoria.
Di ba sabi ko sa'yo bawal kang makita o kontakin ulit si Jordan? Nabingi na naman ba ang mga salita ko? Hinawakan ni Emily ang kamay ni Victoria at buong-buong sinabi, Victoria, kumulo ka. Nandito si Jordan sa Houston at hindi kanya mahanap dati. Hindi mo rin sinabi sa kanya ang tungkol sa breakup nyo, kaya natakot ako na baka hindi siya mapakali. Noong ngayon ko lang nakilala si Jordan, sinabi niya sa akin ang lahat. Sabi pa nga niya nagalit ka dahil sa mga anak niya. Tinayak niya sa akin na hindi mo na kailangang alagaan ang kanyang mga anak o maging madrasta. Ang anak na kasama niya sa kanyang dating asawa ay kukunin ng kanyang pamilya habang ang pangangalaga ng kanyang 3 taong gulang na anak na babae ay ibibigay sa kanyang ina. Sinabi rin niya na gusto niyang magkaroon ng 2 pang anak sa iyo at sisiguraduhin niyang habang buhay silang walang pakialam sa buhay. Victoria, medyo sincere naman si Jordan kaya patawarin mo na lang siya. Huwag kang magalit sa kanya. Sa kabilang banda, nanatiling determinado si Victoria at sinabing, imposible sa pagitan namin ni Jordan. Wala itong kinalaman sa mga anak niya. Nalilitong tanong ni Emily, walang kinalaman sa mga bata. Hindi ka nakipaghiwalay sa kanya dahil natatakot kang maging stepmother ng mga anak niya. Naguguluhan si Emily sa puntong ito. Sa katunayan, sa kanyang pag-unawa sa kanyang kapatid, naramdaman din niya na si Victoria ay dapat na maging magnanimous sapat upang tanggapin ito. At saka, matagal nang alam ni Victoria ang katotohanang buntis si Hailey sa anak ni Jordan. Ang isa sa kambal ni Hailey ay naging ama ni Jordan. Kung talagang iniisip ito ni Victoria, matagal na siyang nakipag-break kay Jordan at pumayag pa sa proposal nito. Nataranta si Emily. Dahil hindi naman dahil sa mga bata, bakit ka nakikipaghiwalay sa kanya? Dahil ba lately hindi ka na niya nakakasama? May sasabihin ako tungkol dyan. Si Jordan ay labis na nagalit kamakailan. Ang kanyang anak na lalaki ay hindi naging ama sa kanya at siya ay biglang nagkaroon ng isang anak na babae ngayon. Sino ba ang magiging maganda sa mood kung sila ang nasa pwesto niya? Si Victoria, bilang fiancé ni Jordan, dapat ay maunawain mo siya at manatili ka sa tabi niya para aliwin siya. Umupo si Victoria sa sofa habang nakakross ang mahaba at balingkinitan niyang mga paa. Hindi rin iyon ang dahilan. Umupo si Emily sa tabi niya. Parehong kasing haba ng mga supermodel ang kanilang mga binti. Ano ba talaga ang dahilan kung ganoon? Pagsisiyasat ni Emily. Hindi sinabi ni Victoria kay Emily ang sagot, sa halip ay sinabi niyang, stay out of early affairs with Jordan. In short, tandaan mo lang na hindi na kami makakasama ni Jordan sa buhay na ito. Wala ka bang balak na makita siya ulit? Magpadala ng isang tao upang ibalik ang mga hikaw at sulat sa kanya. Hindi man lang binasa ni Victoria ang apology letter ni Jordan sa kanya, kaya malinaw na desidido siyang makipaghiwalay kay Jordan. Sabi ni Emily, mahal kong kapatid, gusto mo bang magpakuha ako ng maghahatid sa kanya ng peres ng mga hikaw na diamante? Sino ang dapat kong ipadala? Ang chopper o isa sa mga babaeng courier mo sa Perry Express? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng hikaw na ito? $57 milyong. Hindi ka ba natatakot na may kumuha sa kanila at tumakas? Hindi na iwasang tingnan ni Victoria ang peres ng kulay na hikaw na diamante, na alam niyang napakataas ng presyo. Sabi ni Victoria, okay, ihatid mo sila personally sa Jordan. Sabihin sa kanya na umalis sa Houston at hindi na muling pupunta sa akin. At saka, ibebenta ko ang villa namin sa New York, at naayos ko na rin ang mga bag ko. Sabihin sa kanya na bumalik sa New York City at kunin ang kanyang mga gamit sa villa. Medyo nakikiramay si Emily kay Jordan, at tinanong niya, Vicky, magiging malupit ka ba talaga sa kanya? Sabi ni Victoria, bumalik ka dali. Ito na ang huling pagkakataon na papayagan kang makita si Jordan. Pagkasabi nun ay umakyat na si Victoria. Bumuntong hininga si Emily, inilagay ang mga hikaw na diamante, at inilagay ang mga ito sa kanyang pitaka bago umalis sa villa. Pagkalabas ni Emily, natakot si Emily na baka may manakawan sa kanya sa daan, kaya tinawagan niya si Salvatore, na nag-escort sa kanya kanina, at pinapunta siya para sunduin siya. Hindi nagtagal, nagmaneho pabalik si Salvatore sakay ng NV7 series. Miss Clark, bakit gusto mong bumalik agad? May nakalimutan ka ba? Tanong ni Salvatore. Nakapatong ang kanyang baba sa kanyang kamay, sinabi ni Emily, ibinabalik ko kay Jordan ang regalo na ibinigay niya sa aking kapatid. For some reason, she insists to break up with him.
Siya nga pala, Salvatore, sabihin mo sa akin sa totoo lang, nakipag-usap ba si Jordan sa sinumang babae habang siya ay nasa labas kamakailan? Habang nagmamaneho, tiniyak ni Salvatore kay Emily, Mr. si Jordan ay napakabisi sa trabaho nitong mga nakaraang araw at wala siyang oras para abalahin ang mga bagay na ito. At saka, hindi kailanman nag-abala si Mr. Jordan na gawin ang mga ganoong bagay. Kung hindi, kung maglibot siya sa pakikipag-ugnay sa mga babae, hindi ko talaga siya mapipigilan. Naisip ito ni Emily at naramdaman niya na hindi naman siguro ganoon kakulit ang personalidad ni Jordan. Dahil hindi naman ito sa personalidad ni Jordan, bakit si Victoria ay nagpupumilit na makipaghiwalay sa kanya? Pagbalik nila sa hotel room ni Jordan, hindi pa rin maintindihan ni Emily ang isyong iyon. Emily! Bakit bumalik ka agad? Totoo ba na nandito rin si Victoria? Nang buksan niya muli ang pinto sa kwarto ni Emily at nakita siya, naisip ni Jordan na dinala rin ni Emily si Victoria. Gayunpaman, sinabi ni Emily, huwag masyadong mag-isip. Mag-isa lang ako dito. Ibinalik pa ni Emily ang mga hikaw kay Jordan at sinabing, ayaw ni Vicky ng mga regalo at hindi rin niya binasa ang sulat. Gayon din, sinabi niyang gusto niyang ibenta ang villa na ibinabahagi mo sa New York City, kaya gusto niyang mag-impek ka at dalhin ang iyong mga gamit. Ano? Natigilan si Jordan matapos marinig ang sinabi niya. Mukhang makikipaghiwalay na talaga siya sa akin at hindi na niya ako kakausapin ng tuluyan. Ang villa na tinitirhan nilang dalawa sa New York City ay binayaran ng buo ni Victoria, kaya natural na may karapatan siyang gawin yon. Pero bakit? Sabi ni Emily, hindi ko rin alam kung bakit. Sinabi ko sa kanya ang mga pangako na ginawa mo, ngunit ayaw pa rin niyang patawarin ka. Sa tingin ko galit siya sa'yo, hindi dahil sa mga bata o dahil hindi mo siya nakakasama kamakailan. May ginawa ka bang iba para magalit siya? Naguguluhan si Jordan. May iba pa ba? Wala akong natatandaang gumawa ng kahit ano para pukawin si Victoria. Maglaan ka ng oras para isipin ito ng mag-isa. Hindi ako papayagan ni Victoria na magtagal dito kasama ka. Hindi na kita mabibisita kung gusto ko sa hinaharap, sabi ni Emily. Tatalikod na sana si Emily at aalis ng hawakan ni Jordan ang braso ni Emily. Hinawakan ni Jordan ang braso ni Emily at seryosong nagtanong, Emily, masama ba ang iyong kapatid kamakailan? Napaawang ang bibig ni Emily sa gulat nang makita ang biglang pagbabago ng ekspresyon ni Jordan. Tiyak na hindi ka naghihinala na ang aking kapatid na babae ay na-diagnose na may nakamamatay na karamdaman o kung ano, hindi ba? Huwag mo akong takutin. Sa mga drama sari, ang magkasintahang mag-asawa ay kadalasang biglang naghihiwalay dahil ang isa sa kanila ay na-diagnose na may nakamamatay na sakit at ayaw niyang maging pabigat sa kabilang partido. Sila ay walang awa na makipaghiwalay sa kanilang kasintahan at tila walang puso hanggat maaari dahil mahal na mahal nila ang isa't isa at ayaw nilang maging miserable sila. Kaswal lang ang hula ni Jordan. Pag aliw niya, hindi, huwag kang masyadong matense. Simpleng tanong lang naman. Sabi ni Emily, ang kapatid ko ay nasa pink of health. Wala siyang nararamdamang discomfort. Wala siyang anumang iniksyon, hindi umiinom ng anumang gamot o nilalagnat. Medyo depressed lang siya. Pero talagang motivated siya pagdating sa pag-aaral kahit naiinis siya. Nag-aaral? Ano ang natutunan niya? Curious na tanong ni Jordan. Sagot ni Emily, French. Kaka-training niya lang ulit sa taekwondo. French at taekwondo. Hindi talaga maisip ni Jordan kung paano niya mabibigyang kahulugan ang kombinasyon ng mga bagay na ito na tila wala man lang naugnay sa isa't isa. Tumingin si Jordan kay Emily at sinabing, Emily, pinaghihinalaan ko na ang kapatid mo ay nakipaghiwalay sa akin at biglang nagpa siyang pakasalan si Russell dahil sa isang hindi maipaliwanag na sikreto na itinatago niya sa atin. Dapat tumayo ka sa tabi ko. Huwag mong isipin na mabuting tao si Russell. Siya ay palaging may mga disenyo sa iyong kapatid na babae. Hindi lang junior ang tingin niya sa kanya. Napaisip si Emily. Bagaman noon pa man ay iginagalang niya si Russell bilang isang elder, ang asawa ni Russell ay kamamatay lamang 2 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, pinakasalan niya si Victoria, ang anak ng kanyang matalik na kaibigan, na naging dahilan ng pagkalito ni Emily. Tumingin si Emily kay Jordan at sinabing, okay, I support you. Hindi ako papayagan ni Victoria na makipag-ugnayan sa iyo, at na-block din niya ang iyong numero, ngunit mayroon akong pribadong Instagram account. Pwede mo akong sundan doon. Naman.
Sinundan ni Jordan ang isa pang Instagram account ni Emily at pagkatapos ay sinabing, Emily, dalhin mo ako para makita ang kapatid mo ngayon. Mabilis na pinabulaanan ni Emily, hindi, gusto na ni Victoria na putulin ko ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa'yo. Papatayin niya ako kapag dinala kita para makita siya. Dahil ayaw niyang pahirapan si Emily, sinabi ni Jordan, sige, bumalik ka. Mag-iisip ako ng paraan para ako mismo ang maghanap sa kanya. Humalakhak si Emily at sinabing, magsasadula ka ba ng isang romantikong eksena ngayong gabi? Hihintayin kita sa bahay. Mas gusto kong manood ng mga ganitong eksena. May kutob si Emily na aakyat si Jordan sa bintana o kung anuman para makita si Victoria ngayong gabi. Nakangiting hinaplos ni Jordan ang buhok ni Emily at hiniling kay Salvatore na pauwiin siya. Pagkatapos, nagpalit si Jordan ng kasuotang pangnegosyo at inutusan si Pablo na maghanap ng Bentley sa Houston. Dinala ni Jordan ang Bentley sa Agency Hills Villa. Gayunpaman, sa pagpasok sa gate, nakatagpo siya ng kaunting problema. Sa halip na pabayaan si Jordan, ang bantay pinto ng villa ay nagtanong, maaari ko bang itanong kung ikaw ang may-ari ng Agency Hills Villa? Sumagot si Pablo, na nasa driver's seat, hindi, nandito kami para maghanap ng tao. Tumanggi ang gatekeeper, paumanhin, ngunit ito ay isang mataas na tirahan, at para sa kaligtasan ng aming mga residente, hindi ka namin basta-basta papapasukin. Karaniwan para sa mga opisyal ng seguridad ng maraming mga mataas na lugar ng tirahan na pigilan ang mga sasakyan na pumasok. Sinabi ni Pablo kay Jordan, na nakaupo sa likod na hanay, Mr. Jordan, nagkataon na may kilala akong amo na nakatira sa villa na ito. Tatawagan ko siya para sunduin kami. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Tumango si Jordan. Hindi nagtagal, tinawag ni Pablo ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may napakalaking tiyan. Ang lalaki ay mula sa Houston, at minsan ay nakilala niya si Pablo sa Houston. Humingi pa siya ng tulong kay Pablo para maalis ang isang karibal. Nang makita niya si Pablo, tuwang-tuwa ang lalaki, at magalang siyang naglakad. Hoy, Pablo, ano ang nagdala sa'yo dito? Bumaba din si Pablo sa sasakyan at nakipagkamay sa lalaki. Mr. Jones, matagal na. Hindi ka pa rin napipigilan gaya ng dati. Nambobola mo ako. Speaking of unfettered, sino ang maihahambing sa'yo? Medyo prangka rin si Pablo. Mr. Jones, nandito ako sa pagkakataong ito para makita ang isang kaibigan. Pakisabi sa gatekeeper na pasukin ko ang kotse ko. Naisip ni Mr. Jones na ito ay isang bagay na seryoso. Nang marinig niya na ito ay isang maliit na bagay, sumang-ayon siya kaagad, no problem, leave it to me. Pagkatapos noon, pumunta si Mr. Jones sa bantay pinto at sinabing, ako ay residente rito. Kaibigan ko sila. Papasukin mo sila dali. Sinabi ng gatekeeper, kailangang ipakita ng iyong kaibigan ang kanyang A. Galit na sabi ni Mr. Jones, anong A? Alam ko kung sino sila. With any assurance, ano pang mga dokumento ang kailangan mo? Alam ni Mr. Jones na big shot si Pablo, kaya nakakahiya kung kailangan niyang ipakita ang kanyang E sa isang gwardiya lamang. Giit ng gatekeeper, paumanhin, ngunit mayroon kaming mahigpit na mga patakaran na dapat sundin. Papalampasin lang natin siya kung ipapakita niya sa amin ang E niya. Sinabi ni E. Jones, ikaw E. Si Pablo ay medyo sensitibo tungkol sa pagpapakita ng kanyang E dahil hindi siya isang disenteng tao at kahit na may isang kriminal na record. Natawa si Pablo at sinabing, kung kailangan mong ipakita ko ang E ko, gagawin ko. Hindi naman ako national fugitive. Matatakot ba akong ipakita sa iyo ang aking E? Ibinigay ni Pablo ang kanyang E sa gwardiya at pinagmasdan niyang mabuti ang ekspresyon ng gwardiya habang nagsasalita. Kapag nagpakita ng kakaibang ekspresyon o anumang intensyon na tumawag ng pulis ang gwardiya, agad niya itong patumbahin. Gayunpaman, malinaw na hindi kilala ng gwardiya mula sa Houston si Pablo. Matapos makita ang dokumento ni Pablo, ibinalik niya ito sa kanya. Pwede na ba akong umalis? Sabi ni Pablo sa guard. Gayunpaman, umiling ang gwardiya at sinabing, kailangan ding ipakita ng iyong pasahero ang kanyang E. May mali ba sa'yo? Bakit kailangan mong makakita ng napakaraming dokumento? Hindi mapigilan ni Pablo na magmura. Pablo! Ayaw maging mainay ni Jordan, kaya sabik na sabik siyang makita si Victoria at makakuha ng malinaw na paliwanag mula rito. Saka wala rin namang ginawang masama si Jordan. Kaya naman, ibinigay niya ang kanyang E. Bilis, tingnan mo.
Inis na sabi ni Pablo habang inaabot ang kanyang sa guard. Sa kanyang pagtataka, nagbago ang ekspresyon ng guard matapos itong makita. I'm sorry, pero hindi ka makakapasok. Anong sabi mo? Bakit hindi tayo makapasok? Tanong ni Pablo. Sabi ng gwardiya, sa ngayon, mga residente lang ang pinapayagang makapasok. Dahil hindi ka residente dito, hindi ka makapasok. Galit na galit si Pablo. Anong klaseng rules yan? Hindi ba ako pwedeng pumasok para maghanap ng tao? Nandito na ang may-ari ng tirahan para tanggapin ako at hindi mo ako papapasukin. Dapat ba akong bumili ng villa dito bago ako makapasok? Sa tingin mo hindi ko kayang bumili ng villa dito? Tignan mo kung anong klaseng sasakyan ang minamaneho ko. Ngumiti ang gwardiya at tumingin sa plaka. Hindi kayo tagalungsod na ito. Bet nirentahan mo ang Bentley na yon, ha? Sa sandaling ito, lumapit ang isa pang bantay sa pintuan at itinuro ang Bentley ni na Pablo at Jordan. Anya, inupahan nila itong Bentley. Kilala ko ang may-ari ng kotseng ito at hindi sila yon. Nanunuya ang gatekeeper, so may gumagamit ng inuupahang sasakyan para magpanggap na mayaman ang pumasok sa villa namin. Kung ganoon, lalo pa, hindi ka namin papapasukin. Galit na sinabi ni Pablo, kalokohan yan. Ang Bentley ay hindi talaga kay Pablo at Jordan kundi isa sa mga kaibigan ni Pablo sa Houston. Dahil si Jordan at ang iba pa ay dumating sakay ng pribadong eroplano at walang anumang sasakyan sa Houston, malamang na hiniling ni Pablo sa kanyang mga kasamahang gangster na kumuha ng mga magarang sasakyan. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na nakilala ito ng mga gwardiya at kinutya pa sila sa pagpapanggap na mayaman. The gatekeeper mocked, kung hindi mo kayang bumili ng villa, magwala ka. Huwag harangan ang pasukan. Malapit nang dumating ang aming residente. Galit na galit si Pablo kaya bumalik siya sa kotse at sinabi kay Jordan, Mr. Jordan, pwede ko bang hiramin ang iyong brilyante na hikaw? Tumango si Jordan at kinuha ni Pablo ang brilyante na hikaw bago muling naglakad patungo sa gatekeeper. Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan ang mga ito. Ang mga ito ay mga hikaw na diamante na nagkakahalaga ng $57 milyong. Ang peres ng hikaw na ito ay sapat na upang makabili ng dose-dosenang mga villa dito. Nagliwanag ang mga mata ni Mr. Jones nang makita yon. O Diyos ko, Pablo, itong mga hikaw ba ay ang maalamat na Apollo at Artemis? Paano mo nakuha ang isang kamanghamanghang bagay? Pablo, kailangan mong ipakilala sa akin ang pasahero sa iyong sasakyan. Ang sinumang may kaunting kaalaman ay lumuhod sa lugar nang makita nila ang peres ng hikaw na nagkakahalaga ng $57 milyong. Gayunpaman, tumawa ang bantay pinto at sinabing, nagbibiro ka siguro. Paano magiging nagkakahalaga ng $57 milyong ang isang pangit na pares ng hikaw? Hahaha, akala mo ba hindi pa ako nakakapasok kanina? Tama, malinaw na peke ang hikaw na ito. Malamang na $5 ang halaga nila, sabi ng isa pang gatekeeper. Galit na galit si Pablo. Ang pagpapakita ng gayong kahangahangang aksesory sa mga bantay pinto ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Ibinalik ni Pablo ang mga hikaw at sumigaw sa mga gwardiya, papalampasin ba ninyo kami o hindi? Kung hindi, lumpuin kita. Bubugbugin mo kami, Bilisan mo at tumawag ka ng pulis. Ang mga bantay pinto ay hindi rin nagpatalo. Sa sandaling ito, lumabas si Jordan sa sasakyan. Kahit sa gabi, makikita sa aura ni Jordan ang kanyang pagiging pambihira. Pablo, hindi na kailangang makipagtalo sa isang grupo ng mga gwardiya. Pinigil ni Jordan ang mga galaw ni Pablo. Dahil ang pakikipag-usap sa grupong ito ng mga walang tao ay parang nakikipag-usap sa dingding, naisip niya na maaari rin siyang direktang pumunta sa kanilang mga nakatataas. Alamin kung sino ang nagmamay-ari ng mga villa ng Aegean Sea Hills at dumiretso tayo sa amo, utos ni Jordan. Agad na tinawagan ni Pablo ang isang kaibigan para tanungin ito. Pagkatapos ng ilang tawag sa telepono, nag-ulat si Pablo kay Jordan, Mr. Steele, ang may-ari ng Aegean Sea Hills Villa, ay pinangalan ng Clinton Whitley, isang napakasikat na lokal na magnate ng real estate. Ngayon ko lang nabanggit ang pangalan mo sa kanya at nagmamadali na siya. Okay. Dahil alam ni Clinton ang Jordan at ang A Corporation, magiging mas madaling pangasiwaan ang lahat. Itinuro ni Pablo ang dalawang gwardiya at sinabing, kapag dumating ang iyong amo mamaya, gusto kong yumuko ka sa akin at aminin ang iyong mga pagkakamali sa harap niya. Gayunpaman, hindi pa rin natatakot ang mga gwardiya. Ito ay mga patakaran na itinakda ng mga nakatataas.
Wala naman kaming ginawang masama. Bakit kami hihingi ng tawad sa'yo? Nang makita kung gaano tiwala ang mga gwardiya, at kung paano sila tila hindi natatakot na mawalan ng trabaho, malabong naramdaman ni Jordan na may mali. At saka, kung makapasok lang ang may-ari, paano ngayon lang nakapasok si Emily? Walang sariling tirahan doon si Emily, at si Russell lang ang may-ari ng isang bahay doon. Siguro ba sadyang ako ang pinupuntirya? Napaisip si Jordan. Hindi nagtagal, dumating ang isa pang Bentley sa pasukan ng Agency Hills Villa. Sumunod, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nasa edad 40 ay mga 1.6 hanggang 1.7 metro hanggang sa siya ay lumakad. Ito ang boss dito, ang real estate magnate si Clinton. Nang makita ni Clinton si Jordan ay agad itong ngumiti at pumunta sa harapan. Hoy, ikaw dapat si Mr. Steele, may-ari ng A Corporation, di ba? Ikinagagalak kitang makilala. Nang makitang nagkusa si Clinton na batiin si Jordan ng magalang, alam ni Pablo na dapat na matapos ang usaping ito. Sa pangkalahatan ay hindi handang harapin ni Jordan ang mga magugulong ahente ng real estate na ito. Gayunpaman, ngayon, si Jordan ay naging palakaibigan dahil siya ay mabait. Ngumiti si Jordan at sinabing, Mr. Whitlery, hello, nice to meet you. Sinabi ni Clinton, Mr. Steele, isa kang malaking pagkakataon sa pinuno ng mga serbisyo ng courier at take-away, at noon pa man ay gusto ko ring sumali sa industriya. Tumawa si Jordan at sinabing, masyado kang magalang, Mr. Whitley. Kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, maaari tayong magtulungan sa hinaharap. Deal, ngunit Mr. Steele, ano ang nagdadala sa'yo dito? May balak ka bang bumili ng villa dito? Gusto lang talaga ni Jordan na pumasok para makita si Victoria. Hindi niya kailanman naisip na bumili ng bahay dito. Gayunpaman, hindi niya inasahan na ang bantay pinto dito ay mapanlinlang para ilabas si Clinton. Dahil dumating ang amo, nahihiya si Jordan na hindi ito bilhin. Bukod dito, pinili ni Victoria na manirahan dito, kaya dapat gusto niya ang kapaligiran. Dahil nagustuhan niya rito, bibilhan siya ni Jordan ng villa na tirahan sa villa na binili ni Jordan sa hinaharap, hindi kay Russell. Sabi ni Jordan, tama, bibili ako, pero nagmamadali akong makakita ng tao ngayon. Papasukin mo ako habang may iba akong babayaran bukas. Bilang isang sikat na billionaire chief executive officer, kaya pa niyang bumili ng villa. Sa teorya, walang dahilan si Clinton para hindi magtiwala kay Jordan. Gayunpaman, ngumiti si Clinton ng masama at sinabing, Mr. Steele, kailangan mong mag-order bago ka makapasok. Natigilan sina Jordan at Pablo. Ungol ni Pablo, Clinton, anong ibig mong sabihin? May hinala ka ba na hindi makakabili ng villa si Mr. Steele dito? Pablo, huwag kang masyadong bastos, sabi ni Jordan. Sa kotse, naiinis din si Jordan kay Clinton ngayon. Bilang isa ring mayaman at makapangyarihang tao, maaaring samantalahin ni Clinton ang pagkakataon upang mas makilala si Jordan. Maaari niyang matugunan ang mga pangangailangan ni Jordan sa ibang paraan. Pagkatapos ng lahat, ang isa pang kaibigan sa industriya ng negosyo ay isa pang paraan. Mapaglarong ngumiti si Clinton at sinabing, syempre may tiwala ako sa iyo, pero hindi ka makakapasok pagkatapos lang bumili ng isang villa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Jordan na mukhang hindi nasisiyahan. Sabi ni Clinton, alam kong mayaman ka, at sinabi ni A. Walton na ikaw ang pinakamayamang tao sa bansa. At saka, noon pa man, gusto kong sumali sa industriya ng takeout at courier. Paano ito? Bilhin ang buong Agency Hills, pero hindi kita bibigyan ng cash. Gusto ko lang ng 30% ng shares ng A Corporation. Paano yon tunog, 30% ng shares ng A Corporation? Napaka-demanding talaga ni Clinton. Ang A Corporation ay nakakuha ng ilang nakalistang kumpanya at ngayon ay ang pinakamalaking shareholder ng Uber Eats. Ang halaga ng merkado ng kumpanya lamang ay $15 bilyong. 30% ng mga bahagi ng A Corporation ay hindi bababa sa ilang bilyong dolyar. Ang isang villa sa Agency Hills ay nagkakahalaga ng halos ilang milyong dolyar. Ang halaga ng pagtatayo ng isa ay mas mababa. Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na humingi ng marami kay Jordan? Tumingin si Jordan kay Clinton at sinabing, Mr. Whitley, ito ay tahasang panginikil. Alam mo ba kung magkano ang 30% ng shares ng A Corporation? How dare you exchange your lousy villa with me for my shares? Tumawa si Clinton at sinabing, alam ko na ang aking villa ay hindi nagkakahalaga ng 30% ng mga bahagi sa iyong kumpanya.
Pero mahirap makuha ang approval mo. Mr. Steele, napakayaman mo, hindi ba dapat maging isang piraso ng cake para sa iyo na lumikha ng isa pang A corporation? Hindi nakaimik si Jordan. Maaaring mayaman ako, pero hindi ibig sabihin na kailangan kong gumawa ng ganoong kabaitan, di ba? Tumawa si Clinton at sumagot, hindi ba nagkataon lang? Gusto mong pumasok sa villa and without no consent, hindi ka makapasok kahit mayaman ka. Walang pigil. Clinton Whitley, malinaw na sinusubukan mong i-blackmail si Mr. Steele. Galit na galit si Pablo. Bagamat si Clinton ay nakangiti sa ibabaw, may nakatagong mali siya sa kanyang ngiti. Tiningnan ni Clinton ang bastos na si Pablo at sinabing, gusto kong mangikil kay Mr. Steele. Ano? Parehong natigilan sina Jordan at Pablo. Ang maikling real estate developer na nasa harap niya ay talagang napakapurol na sabihin kay Jordan ng diretsyo na siya ay nangingikil sa kanya. Na may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata, sinabi ni Jordan, Mr. Whitley, alam mo bang kaya kong kunin ang iyong buhay ng hindi mabilang na beses sa 30% na bahaging iyon? Si Jordan ay lubhang prangka. Hindi rin siya tanga, kaya mas gugustuhin niyang gamitin ang pera para kumuha ng mamamatay tao sa halip na ibigay ang 30% ng shares ng A Corporation kay Clinton. Gayunpaman, walang takot pa rin si Clinton. Mr. Steele, house to nito at bago ka sa lugar na ito, kaya huwag kang magkakamali. Hindi mo matatalo ang isang lokal kahit na maaaring makapangyarihan ka sa ibang lugar. Tinatakot mo ba ako sa nirentahang sasakyan mo? Ha? At saka, mayroon akong mga bodyguard na magpoprotekta sa akin, at kung maglakas loob kang manggulo at hayaan ang iyong mga tao na pumasok dito, tatawag ako kaagad ng pulis. Wala akong pag-aalinlangan na maglakas loob kang lumaban sa pulis. Tila sigurado si Clinton na tiyak na susukuin ni Jordan at masunurin siyang ibibigay sa kanya ang 30% ng shares ng kanyang kumpanya para sa kapakanan na makita si Victoria. Si Victoria ang paboritong babae ni Jordan, kung saan mawawala sa kanya ang lahat, lalo pa ang 30% ng shares ng A Corporation. Gayunpaman, hindi tanga si Jordan. Alam niyang halatang may pinag-isipang plano si Clinton para i-blackmail siya. Kaya ayaw ni Jordan na magpakatanga at sumuko sa kanyang mga pakulo. Hindi niya ibibigay ang 30% ng shares ng kanyang imperyo para lang makita si Victoria. Tumingin si Jordan kay Clinton at sinabing, dapat subordinate ka ni Russell, di ba? Parehong nagulat sina Clinton at Pablo dahil hindi nila inaasahan na biglang banggitin ni Jordan si Russell. Sa katunayan, nang makita ng gwardiya sa pintuan ang ni Jordan, naramdaman ni Pablo na may kakaiba dito. Bakit halos hindi siya nag-react nang makita niya ang AC ko, pero grabe ang naging reaksyon niya nang makita niya ang ni Jordan? Isa lang ang posibilidad, at iyon ay may nahulaan na dati na darating si Jordan, kaya sinadya niyang bantayan ng mga gwardiya ang bawat taong papasok. Nang matagpuan na nila si Jordan, agad nilang sinimulan siyang puntirya. Si Clinton, isang real estate magnate, ay nakakagulat na sumugod sa gabi ng isang tawag lamang sa telepono. Ito ay malamang na pinag-isipan. Hindi ito itinanggi ni Clinton at sa halip ay sinabing, kilala ko si Russell. Pagkatapos ng lahat, pareho kaming mga negosyante sa Houston at ang aming mga negosyo ay medyo maunlad. Siguradong hindi ka maniniwala sa akin kung sasabihin kong hindi ko siya kilala. Haha. Malamig na yumuko si Jordan. Naiintindihan na niya ang nangyayari. Sinamantala muna ni Russell ang kapabayaan ni Jordan kay Victoria para punahin si Jordan bago ito suyuin na pakasalan nito. Pagkatapos nito, inayos niya si Victoria na manatili sa villa ng kaibigan niyang si Clinton sa Agency Hills. Alam ni Russell na tiyak na pupunta si Jordan dito para hanapin si Victoria, kaya lumabas sina Russell at Clinton para pahirapan si Jordan ng maaga. Hinihiling na ibigay niya kay Clinton ang 30% ng shares ng A Corporation para makapasok sa villa. Magaling, Russell Miller. Gaano kabastos na pakasalan mo si Victoria? Ginamit mo lang pala si Victoria bilang pain para i-blackmail ako para sa pera. Si Russell ay isang matalinong negosyante, at nadama ni Jordan na may mga dahilan siya para gawin yon. Hindi mahuhulog si Jordan sa kanyang panlilinlang, lalo pang tumalon sa bitag ni Russell pagkatapos na mapagtanto kung ano yon. Binalaan ni Jordan si Clinton, Mr. Whitley, hindi mo madaling kunin ang pera ko. Masasabi kong tahasan ka na hindi kita bibigyan ng kahit isang sentimo ngayon. Hinihiling ko sa iyo sa huling pagkakataon na pasukin mo ako sa villa mo. Kung hindi, baka kailangan mong umiyak at magmakaawa sa akin na pumasok.
Nang marinig ang pananakot ni Jordan, tumawa ng malakas si Clinton at sinabing, "Hahaha, Mr. Steele, napakabata mo talaga. Talagang sinabi mo ang mga salitang pambata. Alam kong mayaman si Mr. Steele at tiyak na mas mahirap ako kaysa sayo, ngunit tayo ay isang legal na lipunan at ang lugar na ito ay akin. Kahit gaano ka pa kayaman, hindi ka makapasok kung ayaw kitang payagan. Kung ayaw mong magbigay ng pera, makakalimutan mong makita ang iyong kasintahan ngayon. Gusto mo babayaran ko? Hindi ka karapat-dapat dito, isa kang real estate magnate. Mabuti. Tandaan ang iyong mga salita ngayon. See you later." Habang nagsasalita si Jordan, naglakad siya patungo sa kotse at inutusan si Pablo, "Go." "Mr. Jordan." Umalis si Pablo na hindi kusang loob, na nakaramdam ng sobrang kahihiyan. Siya ang nangungunang gangster ng Orlando, habang si Jordan ang presidente ng A Corporation. Sa Houston, hindi man lang siya makapasok sa isang residential estate. Gayunpaman, umalis si Jordan sa medyo determinadong paraan, kaya hindi rin makapagsalita si Pablo. Marahas niyang tinuro si Clinton bago pinaandar ang sasakyan para umalis. "Maglaan ka ng oras, Mr. Jordan. Kung magbago ang isip mo, huwag mag-atubiling tawagan ako. Gusto ko ng 30% ng shares ng A Corporation, hindi higit o mas kaunti." Hahaha. Pagkaalis ng sasakyan, sumigaw si Clinton kay Jordan na nasa kotse. Tinapakan ni Pablo ang accelerator at sinabi kay Jordan, "Mr. Masyadong walang hiya si Jordan Clinton. Alam niyang mayaman ka kaya gusto niyang mangikil sa'yo. Kahit na hindi mahalaga kung ano ang halaga na kailangan kong bayaran para makita si Miss Clark, ang pagbibigay ng bilyon-bilyong dolyar sa gayong tao ay hindi katumbas ng halaga." Malamig na sinabi ni Jordan, "Hindi ko ibibigay sa kanya ang ilang bilyong dolyar na halaga ng shares." Ito ay hindi na lamang paghaharap sa pagitan ni Jordan at Clinton, kundi isa sa pagitan ni Jordan at Russell. Ito rin ang una nilang palitan ng suntok. Kung hindi man lang niya kayang harapin si Clinton, hindi magiging qualified si Jordan na kalabanin si Russell, lalo pang agawin si Victoria kay Russell. Tumawag si Jordan sa isang tao at sinabing, "Ipadala sa akin ang mga numero ng telepono ng lahat ng General Manager, Perry Express, Uber Eats, at lahat ng kumpanya sa ilalim ng A Corporation sa Houston." Hindi na si Jordan ang incompetent na live-in na asawa ni Haley. Siya na ngayon ang presidente ng A Corporation na may 10,000 subordinates. Ang Houston ay isang top-tier na lungsod, at siya ay nagmamay-ari ng maraming negosyo, kaya tiyak na mayroong malalaking sangay na tanggapan dito. Isa-isang tinawagan ni Jordan ang mga general manager ng Houston, at hiniling sa kanila na gamitin ang kanilang mga koneksyon para tawagan ang pinakamaraming tao hanggat maaari mula sa business circle ng Houston, para pumunta sa Intercontinental Hotel kung saan siya tumuloy. Hiniling ni Jordan kay Pablo na tawagan ang hotel at arkilahin ang conference room ng hotel kung saan siya magdaraos ng cocktail party. Sa 9:00 ng gabi, maraming tao sa business circle ng Houston ang kumakain at nakikihalubilo habang ang ilan ay nakauwi na. Gayunpaman, pagkatapos matanggap ang balita na ang A Corporation ay magdaraos ng cocktail party at anyayahan ang lahat ng mga negosyante ng Houston, sunod-sunod silang sumugod sa Intercontinental Hotel. Narinig nila ang reputasyon ng A Corporation at sinabi rin ng mga otoridad ng A Corporation na darating si Mr. Walton. Ang mga negosyanteng iyon ay masabik na lumapit. Sino ba naman ang hindi gustong makipagkita kay Mr. Walton at makipag-inuman sa kanya? Hindi nagtagal, napuno ang conference room ng hotel ng mga negosyante mula sa business circle ng Houston. Lahat sila ay nakasuot ng disente. Karamihan sa mga lalaki ay nakasuot ng mga suit at leather na sapatos, habang ang mga babae ay nakasuot ng mga eleganteng damit na may iba't ibang haba. Lahat sila ay may hawak na baso ng alak, bumabati sa isa't isa, at nagpapalitan ng mga numero. Nakatayo sa may stage sina Jordan at Pablo at nakatingin sa kanila. Hawak ni Pablo ang listahan ng bisita para sa cocktail party. Sinabi niya kay Jordan, "Mr. Jordan, wala sa mga taong ito ang disenteng negosyante. Mga vice-presidente sila o mga taong may mababang posisyon sa kumpanya. Ang mga malalaking boss na may hawak na tunay na kapangyarihan ay tila nag-aatubili na bigyan ka ng karangalan." Tumawa si Jordan at sinabing, kung kailangan lang ng isang tawag sa telepono para makarating ang mga big boss, hindi sila matatawag na big boss. Hindi ko sinasadyang tawagan sila noong una. Ang maliliit na fries na ito ang mismong gusto kong imbitahan.
Sa sandaling ito, kinuha ng general manager ng Uber Eats branch sa Houston ang mikropono at gumawa ng talumpati sa entablado. Lahat, maligayang pagdating sa cocktail party ni Mr. Steele. Hayaan na natin ngayon ang chairman ng A Corporation, Mr. Steele, pumunta sa entablado at magsabi ng ilang bagay sa lahat. Nagsimulang magpalakpakan ang lahat habang papunta si Jordan sa entablado para kunin ang mikropono. Bihira siyang makasali sa mga ganitong kaganapan, ngunit ngayon, hindi siya naabala sa kapakanan ni Victoria. Sinabi ni Jordan sa mga tao, "Salamat sa inyong lahat sa paglalaan ng oras sa inyong mga abalang iskediul para dumalo sa aking cocktail party. Nais kong ipahayag ang aking pasasalamat. First time ko dito sa Houston. Ito ay isang magandang lungsod, at talagang gusto kong makilala ang ilang mga kaibigan mula sa Houston, kaya inayos ko ang cocktail party na ito. Gayunpaman, may isa pang layunin para sa party na ito bukod sa pagpapahintulot sa akin na makipagkaibigan." Tahimik na nakinig sa pagsasalita ni Jordan ang daan-daang tao sa entablado. Sa pagiging negosyante sa loob ng maraming taon, naunawaan nilang lahat na magalang lang si Jordan sa pagsasabing gusto niya silang kaibiganin. Bakit ang presidente ng A Corporation, na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar, ay mag-abala sa pakikipagkaibigan sa mga walang katulad niya? Ang susunod na isisiwalat ni Jordan ay marahil ang kanyang tunay na agenda para sa pagdaraos ng cocktail party na ito. Tinanong ni Jordan, "May kilala ba kayong lahat na negosyante sa Houston na nagngangalang Clinton Whitley?" May sumagot sa ibaba ng stage. Isa siyang real estate magnate. Ang Agency Hills Villa ay pag-ari niya. Tumango si Jordan at nagpatuloy, "Handa akong maglabas ng 15 milyong dolyar para bumili ng anumang kontrobersyal na balita na mayroon ka tungkol kay Clinton Whitley. Hanggat binibigyan mo ako ng sapat na ebidensya tungkol kay Clinton Whitley, ang 15 milyong dolyar ay ibibigay sa iyo." Pagkarinig nito, biglang nagkagulo sa venue ng cocktail party. 15 milyon? O Enre, paano na-offend ni Clinton si Mr. Steele? 15 milyon para lamang sa isang piraso ng kontrobersyal na balita at ebidensya. Sa kasamaang palad, hindi ko nakontak si Clinton Whitley. Hindi, kailangan kong tawagan at tanungin ang aking kaibigan kung alam niya. Tatawag din ako. Napakayaman ni Mr. Steele, nangako siya ng 15 milyong dolyar. Sigurado akong hindi siya tatalikuran. Nagsimulang tumawag ang lahat. Sinabi ni Jordan, "Lahat, maaari mo ring ipaalam sa iyong mga kaibigan ang tungkol dito upang silang lahat ay magkaroon ng pagkakataong manalo ng 15 milyong dolyar. Kung sino man ang may anumang impormasyon na ibunyag, mangyaring pumunta sa aking silid upang makita ako. Ang kwarto ko ay ang presidential suite sa itaas na palapag." Pagkasabi nun ay umalis na si Jordan sa conference hall. Sinundan ni Pablo si Jordan at maagang pinindot ang elevator button para sa kanya. Pagkapasok sa elevator, nagtanong siya, "Mr. Steele, paano ka nakakasigurado na may ebidensya laban kay Clinton Whitley? Kilala mo ba siya?" Halata na ang plano ni Jordan. Dahil gusto ni Clinton na i-blackmail si Jordan ng bilyon-bilyong dolyar, gumasto si Jordan ng 15 milyong dolyar upang makakuha ng ebidensya laban sa kanya. Maaaring may ilang katibayan ng kanyang mga krimen sa kanila. Pagdating ng panahon, magkakaroon ng ebidensya si Jordan at hindi na niya kailangan pang gumastos ng ilang bilyon para makompromiso siya. Matagal nang nagmakaawa sa kanya si Clinton. Siyempre, nahulaan na ni Pablo kung ano ang gustong gawin ni Jordan, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit sigurado si Jordan na may ebidensya laban kay Clinton. Di kaya magkakilala na silang dalawa simula pa kanina? Sabi ni Jordan, "Pablo, narinig ko kay Frank na gusto mong mag-aral. Iminumungkahi kong magbasa ka ng ilang libro tungkol sa sangkatauhan. Kung naiintindihan mo, malalaman mo na ang kahilingan ni Clinton sa akin na bigyan siya ng ilang bilyong dolyar ay sapat na upang ipakita kung gaano siya kakilakilabot na kasamaan. Ang kanyang lakas ng loob at kasamaan ay tiyak na hindi nabuo sa isang gabi ngunit sa paglipas ng panahon. Para kayong mga gangster. Sigurado akong walang sinuman sa inyo ang ipinanganak na may lakas ng loob na pumatay agad ng tao. Malamang na nabuo mo ang iyong katapangan sa pamamagitan ng mga maliliit na scuffles mula pa noong mga bata ka." Tumango si Pablo at sinabing, "Kaya, Mr. Steele, ipinapalagay mo na si Clinton Whitley ay malamang na nangikil ng maraming tao noon, kaya naman naglakas loob siyang akitin ka." Sinabi ni Jordan, "Tulad ng mga nagtatrabaho sa industriya ng entertainment, lahat ng mga negosyante ay may bahid ng background.
Kahit na hindi pinag-aralan ang mga ito, ang karamihan ay may ebidensya laban sa kanila. Tahimik na lang tayong maghintay. Sa sandaling ito, si Clinton, nakakadrive pa lang papunta sa Agency Hills Villa, ay pumasok na dahil hinulaan niyang tatawagan siya ni Jordan para makiusap na pasukin siya sa lalong madaling panahon. Sa loob ng marangyang villa, yakap-yakap ng 1.67 meter tall na si Clinton ang isang 1.75 meter tall long-legged beauty na nasa early 20s. Halatang hindi siya asawa ni Clinton. Clinton, ano ang nagpapasaya sa iyo ngayon? Tanong ng long-legged beauty at pumitas ng mansanas, sa kanya ipinakain kay Clinton. Kinagat ito ni Clinton at tumawa. Hehe, malapit na akong makakuha ng 30% ng shares ng A Corporation. Si Russell ay isang tapat na kaibigan. Hindi niya nakalimutang ibilang ako sa napakagandang deal. A Corporation. Anong klaseng kumpanya yan? Napaka-impressed ba? Tanong ng magandang babae. Sinampal ni Clinton ang mahahabang binti ng dilag at sinabing, parang tumaas ka lang pero hindi na-develop ang utak mo. Paanong hindi mo alam ang tungkol sa A Corporation? Kung makakakuha ako ng 30% ng shares ng A Corporation, magiging big shot ako sa local takeout at courier industry. Ha? Yan ay talagang kahanga-hanga. Clinton, you can't dump me after you get your hands on the shares, masungit na sabi ng dilag. Tumawa ng masama si Clinton at sinabing, depende yan sa performance mo. Hahaha. Sa mismong sandaling ito, biglang tumunog ang cellphone ni Clinton. Hello. Ano sabi mo gumastos si Jordan ng $15 milyong para makakuha ng ebidensya laban sa akin?